introduce ko sa inyo yung aking kaibigan dito, si First Lieutenant Gia Bumangol ng 8th Infantry Battalion. Mabait na kapitan na nga siya eh. Yes, sir. Graduate ng PMA class 2019, pero I find her na nandito, she's enjoying her assignment. Nakakauwi lang sa kanila sa North 3 times a year. Pero yun nga, medyo pareho lang naman kasi yung kanilang environment dito sa Yes, Bukidnon. Pero isa lang tanong ko sa kanya, yung what does service mean to you after 6 years out of PMA? Yes, sir. And by the way, ano yan, back to back, best logistics officer yan ng 4th Infantry Division. Yes, sir. So, I am First Lieutenant Gia M. Bumangol, O-20112, Quartermaster Service, Philippine Army, a proud member of PMA Mabalasik Class of 2019. So, shout out sa mga mista ko dyan. And from Tabuk City, Kalinga. So, before talaga, sir, hindi ko talaga gusto na mag-PMA, sir. Ang gusto ko talaga, sir, is PMMA kasi may dalawa po akong pinsan, sir, na nung nag-exam ako ng PMMA, sir, 2014, sir, meron akong dalawang kuya, sir, na magpa-first class for PMMA, sir. So, yun talaga yung pinukusan ko, sir. Pero, nag-exam ako ng PMA and PMMA and then eventually, sir, nakapasa ako both, sir, pati sa processing, sir. So, nasa finalist ako ng both, sir. Pero, nauna kasi yung parang reception ng PMA that time, sir, kasi April 1st, sir. And then sa PMMA, sir, is parang around June ata that time, sir. So, sabi ng mama ko, sir, try mo muna and then i-check mo lang kung gusto mo, ipagpatuloy mo. Pero kung ayaw mo, pwede ka namang mag-quit kasi andun man yung mga kuya mo doon sa PMMA, sir. And then, pagpasok ko ng academy, sir, swerte ko din, sir, kasi yung naging squadmate ko that time, sir, taga Kalinga din, sir, na babae, sir. So, dalawa kaming taga Kalinga and then, siya kasi po, sir, is parang mas matanda sa akin ng ilang taon, sir. So, siya yung naging guide ko, sir. Sa pagpasok ko ng academy, sir, is 17 years old pa lang, sir. Di pa ako nag-18, sir. So, wala pa akong naranasan na mag-overnight sa labas. Parang ganun, sir. So, malaking tulong din, sir, na hindi ko naisipang mag-quit or mag-awol, sir, dahil sa kanya, sir. Kasi siya yung naging ate ko sa academy, sir. And then, at the same time, roommate ko na din, sir. And then, from plebo hanggang second class, sir, ang gusto ko, sir, is Navy talaga, sir, kasi gusto ko ng po, sir. Yes, sir. Kaso, sir, yung pinsan ko kasi, sir, nakasabayan ko, sir, sir, originally, sir, tatlo kaming magpipinsan na puro babae, sir, na originally PMA class 2019, sir. So, yung isa, yung dalawa, sir, magkapatid, sir. So, yung isa, sir, nag-foreign schooling kasi, sir, kaya parang naging member siya ng PMA class 2020, sir. And then, pareho sila kasi, sir, Navy, sir. Tapos, meron din kaming pinsan na babae din na sa PMMA na Coast Guard, sir. Tapos, sir, naisip ko na, puti pa lang uniform, no? Hindi man ako maputi. Parang hindi bagay sa akin. So, I decided, sir, na I will join the Army, sir. And then, wala na ako pagsisisi naman na pinili ko ang Army, sir, kasi makikita naman na nag-e-enjoy pa ako sa trabaho ko ngayon, sir. Sa history ng 8IB po kasi, sir, ako na yung pinakamatagal na female officer na nag-stay ng 8IB, sir, for 6 years na din ako sa 8IB, sir, which is supposedly last year, sir, is ma-relieve ako, sir, kasi tapos na akong mag-advance ng CLOWAC, sir. And then, sa history kasi, sir, kung infantry ka, pwede kang makabalik supposedly sa infantry unit, sir. Pero pag non-infantry ka, sir, pupunta ka sa sir, sa parang unit mo, sir, sa logistics unit in case sa akin, sir, kasi quartermaster service ako, sir. Pero nagustuhan ko din naman yung 8IB, sir. So, sabi ng batcom ko, Gia, mag-stay ka muna, sabi niya sa akin. So, I opted to stay din naman, sir. And
nag-enjoy din naman ako sa stay ko sa 8IB, sir. Pero challenging din kasi sa akin, sir, kasi pag-report ko dito, sir, Bisaya man, sir, from Kalinga ako, sir. May language barrier talaga, sir. So, sabi nung Batcom ko that time, si Lieutenant Colonel Talarok, sabi niya, Gia, kung gusto mo talagang magtagal ng Philippine Army at saka maayos yung trabaho mo, at para matuto ka din sa trabaho mo, kailangan mong makipag-communicate sa mga personnel mo. Sabi niya, paano ka magko-communicate kung hindi ka nakakaintindi at hindi nakakapagsalita ng Bisaya? So, ang ano niya noon sa akin, sir, advice niya, sir, pati na rin sa mga tropa na hindi na dapat ako magtagalog, magbisaya, kasi pag pumupunta daw ang mga Bisaya sa Luzon, sir, sila nag-a-adjust, sir, nagtatagalog, sir. Samantalang yung mga bisita daw na pumupunta ng Mindanao, sir, ng mga Tagalog, sir, nagtatagalog pa din, sir. So, mag-adjust daw ako, sir. So, doon din ako natuto na mag-Bisaya, sir. Kasi, yung ibang tropa kasi, sir, parang, kasi bata pa kasi akong nag-graduate ng PMA, nag-report ako ng 8IB at 22 years old, sir. So, parang wala pang masyadong experience, sir. So, inaano nila, sir, yung pagiging officer mo, sir, parang may magko-question sa'yo kung kaya mo ba talaga. Mm. Pero, sabi nga ni Sir Talarok sa akin, walang ranggo-ranggo sa akin. Mapa second lieutenant ka man, first lieutenant or captain, kung nilagay ka dyan sa trabaho mo, mag-perform ka. So, yun din yung natutunan ko sa kanya, sir, na irerespeto ka lang ng tropa mo if alam na hindi ka din naman nila babastusin or hindi ka i-question sa trabaho mo kung alam mo yung ginagawa mo. So, shout out sa aking pinakaunang battalion commander, very snappy Lieutenant Colonel Joke Talarok, sir. And then, also, sir, sa pag-stay ko ng 8IB for 6 years, sir, madami din akong natutunan, lalong-lalo din sa past 3 commanders ko din, sir. First, si Sir Talarok, si Sir Bacos, and then si Sir Deslate. And now, yung nagbabalik ng 8IB, si Lieutenant Colonel Halyurina. So, sa 6 years ko ng 8IB, sir, aside sa natuto akong mag-adjust and makisama sa mga luma dito, kasi personally, sir, isa din akong IP sa Kalinga po, sir. 100% Igorot. And pagpunta ko dito, sir, mayroon din silang iba-ibang culture, sir. So, parang mas naiintindihan ko yung culture nila kasi inaral ko din talaga, sir, na hindi rin ako nahirapan masyado, sir, kasi ganun man din na parang may mga cultures per tribe sa amin. So, ang pag-assign ko dito, hindi rin ako masyadong nahirapan, sir. Yun lang talaga, sir, yung language barrier, sir. Ang yabang mo nga magbisaya, para ka nga hindi, Ano na, sir, laking ano na ako ngayon, sir, taga Impasugong na ko karon, sir. Hindi, ang galing ni Gia magbisaya, nagugulat ako Pero hindi, bago magdilim, Gia, ikwento mo nga saan tayo ngayon? Yes, sir. So, ngayon, sir, nasa one of the best tourist spot po tayo ng Impasugong, sir, which is pinagmamalaki ng Impasugong na dinedevelop din ngayon, sir, which is ang communal ranch po, sir. Lahat nung nakikita natin sa likod, part yan po ng communal ranch, which is malaking tulong din sa pag-boost ng tourism ng Impasugong, sir. Na feels like home di ba? Yes, sir. Kasi parang Rizal Kalinga lang to Kalinga lang po, sir. Kaya hindi diba? rin ako nanibago, pero walang kabayo sir. dun Pero mas malamig dito, no? Yes, sir. Mas malamig dito, sir, compare sa Kalinga po, sir. Na nagpo-promote kami ng tourism na rin to support the Impasugong local government kasi peaceful na dito sa area Yes, na to. sir. Hindi naman dito kami, padilim na nga Nandito pa kami nag-shoot dahil peaceful na Yes, And then yun, sa mga viewers ng channel ko, Colonel Dennis Eclarin, try it out. Ang ganda nito, para ka nasa Ayun ko ang ganda nito Ang ganda ng lugar, napaka-peaceful, daming, ibig sabihin ng communal ranch kasi dito, yung mga kabayo dito, iba-iba yung owner. Yes, Nilagay sir. lang dito yung na dito, makita mo alagaan dito, po, very sir. gentle yung
Lumad tribe dito. So, ang Higaonon. Okay. Kwento mo naman na yung mga awards mo muna. Medyo Ay. matindi-tindi yung mga recognition mo eh. Hindi po sir, hindi naman sa pagmamayabang po sir, pero sa both ng schooling ko ng basic and advanced sir, hindi naman ako medyo mababa din sir. Ng basic sir, top 5 po ako sir, and then nung advanced sir, top 2 out of 40 sir, and then yung pag-assign ko kasi ng 8IB po sir, nag 4 years ako as logistics officer ng 8IB sir, which is sa lahat ng natutunan ko sir, and then yung na-apply ko din na turo ng mga senior ko sir, nakuha ko din yung best logistics officer of the 4th Infantry Division nung 2023 sir, and then supposedly sir pati sana nung 2024, kaso sabi kasi ng division sir na give chance to others, kaya binigay sa iba po sir. Ganun ba yun? Parang napaka-bias naman yun. Kung mo ba magaling ka, hindi ka na pwedeng ilaban ulit. Pero ano yun eh. Di ba? Ang bata mo eh. 20... Yes sir, Ano ka lang? 28 ka pa lang. 28 po sir. 28. Kapitan na. Pero yung ma-recognize ka for your achievements sa field na gusto mo. Pero ngayon, inilipat ka na naman Yes, dahil sir. magaling ka. Nilipat Nasa po ako personnel sa ka na. Personnel po sir. Oo. And ano sa'yo yun? Anong fulfillment mo doon na, yun nga, ayaw mo nga mag-PMA, ayaw mo nga Yes, sir. mag-sundalo eh. Pero anong fulfillment mo na gano'n na, yun nga, nare-recognize ka? Yes sir, so actually sir, nung kadete po talaga sir, patulog-tulog din talaga ako sir. Para makasurvive ka lang, maka-exam ka lang, rebubalis nga din ako sir, kaya unexpected po talaga sir na nung nag-basic sir, and then nag-advance po sir, parang masaya din ako sir na, kaya ko din palang mapabilang sa top ng class sir, and then hindi ko rin naman yun ma-achieve sir kung hindi dahil sa mga natutunan ko sa 8IB sir, which is puro the best talaga yung lahat po ng officers and NCOs na nakasama ko sa 8IB sir. And then yung ma-recognize ka as best logistics officer kahit kadalasan sir, ang nare-recognize talaga sir is yung sa CMO, yung sa triad na CMO, S2 at saka S3 sir, kasi nga operations. Pag sa army, pag sinabing army, ano talaga yan sir eh, laban talaga yan sir, operations sir. So yung ma-recognize ka na best logistics officer, parang masasabi mo din na makalaki din yung tulong mo sa operations sir, kasi naniniwala din kasi ako sir na logistics is the backbone of operations sir, kasi lahat ng operations sir, walang magiging successful na operations kung hindi maayos yung logistics natin sir. And I believe sir na nilagay din ako as personnel officer at the same time SDO ng 8IB para din ma-experience ko din kung paano mag-handle ng personnel and sa finances sir, which is similar lang din sa pagiging S4 po sir, which is pagmamanage ka ng resources sir. Gaano kasaya na pinagkakatiwalaan ka ng mga ganon na mga responsibilities? At such a young age, 28 ka lang eh. Yes sir, 28 po sir. So masasabi ko din po sir na proud ako sa sarili ko kung ano yung narating ko ngayon sir, and then masasabi ko rin naman sir na dahil sa trabaho ko sir, or kung paano ako magtrabaho, mag-deal sa mga problema and sa decision making ko sir, kaya ako pinagkatiwalaan ng mga battalion commanders ko sir, and then nagpapasalamat ako doon sir sa opportunity na binibigay nila sa akin, kasi doon ako nag-grow, and kung ano ako ngayon, kung ano yung mga natutunan ko ngayon, dahil din yon sa mga experiences at mga pangaral ng mga seniors ko sir. As a female officer dito, and ikaw, 2 days pala ako dito, nakita ko yung command mo, nakita ko yung leadership mo dito sa 8th Infantry Battalion. Gaano ka na nag-improve leadership-wise mula graduation hanggang ngayon? Masasabi ko sir na malaki talaga yung improvement ko sir, kasi dati po sir, hindi po talaga ako, fear ko kasi yung makipag-usap sa harap ng tao sir, so nasa likod lang talaga ako sir, kasi before ko pagpasok ng academy sir, wala man na akong kay sports, wala akong sinasalihan sir, basta
school bahay, ganun lang sir. And then pag graduate ko din ng academy sir, hindi rin naman ako nag-excel din talaga sir kasi nasa kalahati lang ako ng class pag graduate sir. Pero pagdating ko ng 8IB sir, doon ko talaga natutunan sir na ma-develop yung leadership leadership ko sir, kasi nga sabi nga ni Sir Talarok sir na kahit second lieutenant ka, dahil binigay sa iyo ang trabahuin mo, huwag mong isisisi sa iba. Take responsibility kung ano ang binigay na trabaho sa iyo sir. So masasabi ko ngayon sir na nag-improve yung leadership ko sir. O sige, ano naman ang lifestyle dito? 3 araw ka lang, 3 beses ka lang nakakauwi ng Kalinga dito. Mag-i-advertise mo naman yung, sige, ano ba itong yes, sir. pinaggagawa ko rito? Yes sir, kaya siguro nagtagal ako ng 6 years sa 8IB kasi napahamahal na din sa akin ng 8IB and then ang Impasugong sir. Kasi marami talagang tourist spot ang Impasugong sir, which is yun yung inaano ng mga commanders namin sir na dapat may work-life balance. So pag open naman at saka walang masyadong trabaho, pinagbibigyan kami sir na mag-explore sir or pumunta sir para hindi rin kami ma-pressure sa trabaho sir. So ang ginagawa namin sir, ang hilig namin dito sir, sinasama ko ng mga EW sir at saka yung mga ibang female officer sir. Niyayaya ko sila sir mag-trail run, mag-camping, mag-hiking. So, wala silang magawa, sir, kasi ako yung pinaka-senior. Sinusunod nila ako kung anong trip ko, sir. Pero yung nga, ikwento nga kasi, pwede na ba mag-trailer? Para mag-imbita na rin tayo ng mga pwede na ba mag-trailer? Pwede mag-camping. Saan kayo nagka-camping? Yes, sir. Ikwento nga. Yung dito, sir, yung sa Impasugong, sir, malapit na din kasi naman. And we declare, sir, na maging insurgency free na, sir. Malapit na talaga, sir. So, yung pinag-trail na namin sir, umiikot kami sir. Dito din kami dumadaan sa likod ng sa communal sir, and then nakakaabot din kami ng Panimahawa Ridge, Pulago sir, and also sir, yung sa mga camping site sa malalapit yun sa likod po nito sir, nakakaabot pa kami din para mag-camping po sir, and pati sa Malay-Balay po sir, na may Talaga, contact area ang 8IB sir. Napakaganda kasi dito. Totoo lang, Yes, sir. mag-camping, mag-trail. Naku, Yes sir. kumbaga, kung malapit lang to sa Luzon, ang dami sigurong tao dito. Yes sir. Na ganda Yes sir. Yung Sa feel safe ka Yes, sir. Kasi meron din kasi dito, sen, community dito, sen, na dyan sa may La Fortuna, sen, na puro, sir, karamihan, sir, mga igurot, sir. Oh, kasi advertise mo nga, may cauliflower din kasi Yes, dito, sir. di ba? So, sa tagal ko na din dito, sir, nagtatanong ako, sir, kasi nung bumisibisita din ako sa mga area, sir, sabi kasi ng CEO namin, sir, paano mo ma-appreciate ang area mo, paano gagawin ang trabaho mo kung hindi mo ikutan, kung hindi mo alamin kung ano ang meron sa area of operations nyo or area of responsibility nyo. So, make sure talaga nila sir na sumasama kami palagi pag may mga activity ang batalyon sir. So, nakita ko sir na madaming mga dito sir, mga igorot sir ang pagmumukha, pero kung magsalita mga bisaya. Bisaya anak, tulad mo. Yes sir. Hindi mo na mapagkamalan si Gigi. Bisaya niya Lumad na ko karon sir. Na gaano ka naman katuwa? Kasi andito, ang dami dito, Yes, sir, ang daming madami po mga talaga, vegetable, Yes sir. So pag ko po sir na parang hindi rin ako na sir kasi yung isang dito sir, yung flower farm, which is ang tawag sir is Bukidnon Green sir. Yung pinupuntahan ng mga tourist spot din sir sa may La Fortuna sir. Ang nagmamanage nga dun actually sir is galing ng yung flower farm din sa Baguio sir. Nag-swap lang sila sir ng parang sa manager sir. So siya sir nakapangasawa din dito sa Bukidnon sir. So nakakatuwa sir na anong tawag doon, na kakausap ko din siya na hindi Bisaya sir. Kasi taga din po siya sir, Ilocano siya sir. Which is previously sir, doon siya nagtatrabaho sa flower farm sa Baguio sir. Ngayon sir, nilipat siya flower farm naman dito sa Bukidnon. Parang sister company lang yung kasi dito sir. Yung flower farm dyan sa Bukidnon sir. I must say, kung mabuksan ang airport ng Bukidnon, dadagsa ang turista Mas dito. madami Dahil dito, ang ganda. sir. As in, Yes sir. Hindi Hindi sa na po sa Impasugong sir. real Buong talk, Bukidnon, napakaganda rito. Yan, napaka-peaceful na Yes, lugar. Daming baka. May wagyu nga dito Yes, sir. sa Manolo Fortit. Di ba? Na sarap ng steak sa Del Monte. Yes sir.
And very pleasant yung mga tao. Yun, that I can honestly say. Yes, sir. Kaya nga si Gia parang ano na eh. Ayaw na umuwi. Feel at home na dito Feel sa at home na. Impasubong, sir. So, 6 years onwards, happy Yes, to sir. serve ka. Yes, sir. Happy to serve, sir. Thank you. Yes, sir. Thank you, sir.